Good news sa lahat ng mga senior citizen dahil aprobado na po ang Universal Social Pension. At yan ang ating pag-uusapan sa video ko ito. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, i-like mo ang video na ito, mag-comment ka if may katanungan ka pa related to this concern or to this vlog. And also kung nais mo natulungan ang channel ko na ito na mag-grow, just subscribe it. At kung nais mo na maging updated pa sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, i-bell notification mo na. At dahil good news ito, gusto kong madaliin na ibigay sa inyo dahil benepisyo ito sa lahat ng mga senior citizen. Oo, so pausapan natin now na. Pensyon para sa lahat ng Pilipinong senior citizen. Ang misyon ng pinapagulo ngayong panukala sa Kamara. Ang tanong, saan kukunin ang pondo para dyan? May pensyon ngayon sa mga senior citizen pero para lang sa mga indigent o mahihirap. Si Nanay Beatriz na 72 years old na ni minsan hindi raw nakatanggap ng pensyon kahit lagi raw siya nag-a-apply para rito. Sabi magpa-validate, nakailang validation na po ako. Wala, hanggang ngayon po, wala pa din po. Laging nadi-deny po. Kadalasan po yung mga iba namamatay na nga sa kapapalo, wala din po nang nangyayari. Kaya sabi ko, tigilan ko na lang mag-follow up. Yung pa ikamatay ko. Sa ngayon may nakasalang na panukalang batas sa Kamara na kapag naisa batas, lahat ng senior citizen sa bansa magkakapensyon na. Wala ng qualification. Lahat, basta 60 years old and above, mayaman man o mahirap man, may pension man o wala, makakatanggap ng buwan ng pension. Magre-register ka sa OSCA para maibilang ka na senior citizen. Sa ilalim ng Universal Social Pension Bill, 500 pesos kada buwan ang pensyon sa unang taon. Kada taon, dadagdagan ng 100 piso hanggang maging 1,000 piso. Para maipatupad, kakailanganin ng 89 billion pesos na pondo para sa tinatayang 10.5 million na senior citizens. Ang tanong, saan ito kukunin? Sabi ni Congressman Loreto Amante, Vice Chair ng House Senior Citizens Committee, batay sa pag-aaral, kaya umanong pondohan ng national budget ang pensyon ng mga lolo at lola nang hindi umuutang at walang ahensyang mababawasan ng budget. Pero malayo pa ang tatahakin ng panukala. Inaprobahan ito kanina ng House Committee on Appropriations bago isasalang sa plenaryo. Kapag lumusot na sa Kamara, kailangan itong dumaan pa sa Senado at kapag naaprubahan din, kailangan ng lagda ng Pangulo para maging ganap na batas. Di pa naman ako senior citizen, pero nung nabasa ko itong article na ito na ang Universal Social Pension approved na sa House Appropriations Committee ay sobrang happy ko. Dahil marami na naman ang mga senior citizen na matutulungan at makatanggap ng pensyon. At lalo na yung papa at mama ko ay isa na sa mga senior citizen, ay ito talagang sobrang happy ko. Kaya gusto kong ipahayag sa inyo kung ano yung dapat nyo malaman, kung ano ba ang ibig sabihin ng Universal Social Pension. At sino-sino yung mga kakatanggap ng pensyong ito. Ano ba ang mga qualifications at requirements sa pag-apply. Ano ba ang ibig sabihin ng Universal Social Pension? Ang Universal Social Pension, this bill seeks to grant universal social pension benefits to all senior citizen. Imagine, to all senior citizen at saka universal senior citizen. So, regardless kung ano man yung status mo sa buhay, ikaw man ay mayaman, mahirap, may ngipin man o wala, may pension man o wala, as long as ikaw ay senior citizen at o pumatong ka na sa 60 years old, pasok ka sa banga. At dito sa article na ito, ang matatanggap nyo is 2,000 pesos per month. So, sobrang laking tulong na din ito, no? But, this is subject to review every 2 years. Dahil, kinukonsider natin ang inflations at availability ng funds. Mas gusto ko tong Universal Social Pension dahil walang pinipiling mga senior citizen. As long as ikaw ay nasa tamang edad na para tatanggap ng pension, ay ito pwede sa lahat. Kasi currently meron tayong social pension para lang sa mga indigent. So kung ikaw ay hindi indigent, parang wala kang chance talaga to really receive some monetary galing sa gobyerno. Kaya pagkakita ko itong Universal Social Pension, I just want to inform my mom and dad to really verify sa kanilang
at pumunta sa OSCA, magpa-verify sa kanilang profiling, nang sa gayon mapasok na talaga sila at nang sa gayon ma-enjoy nila ang pagka-avail at pagkakuha ng mga pensyon. Dahil hindi naman talaga exempted ang mga senior citizens sa inflation. Dahil lately, parang na-feel natin talaga ang bilis ng inflation, lalo na sa pamilihin, sobrang taas, no? So, hindi, exempted. Mas, pa nga sila, prone pa nga sila sa inflation talaga. Dahil ito yung mama at papa ko, wala kasi silang tinatanggap na pensyon at saka pagkakita ko nito, it's an opportunity for them to receive something, no? Lalo na sa mga kagaya ni mama at papa na hindi masyadong tumatanggap ng mga pensyon dahil walang mga GSIS, walang SSS, yun. So, itong panahong ito ay sobrang ganda ng opportunity. Kaya inform nyo guys yung mga kakilala nyong mga senior citizen na pumatong na sa 60 years old at magpapa-register kayo sa NCSC at pumunta kayo sa OSCA, pinakapalapit sa inyo, at saka magpa-verify na kayo sa mga taong sa mga personnel na which is naka-assigned for that position na nang sa gayon hindi masayang itong chance na ito na makatanggap sila. Marami din ang nagtatanong sa akin kung paano ba mag-apply sa Universal Social Pension. Isa-isahin ko para meron kayong ideya kung ano yung dapat ninyong gawin kung kayo ay magpaparehistro or mag-apply sa Universal Social Pension. So, sundan nyo lang itong video na ito na aking ibibigay sa inyo ang dapat ninyong gawin upang kayo ay masali sa Universal Social Pension. Una nating gagawin is mag-register tayo sa NCSC or sa National Commission of Senior Citizen. Meron akong nagawang separate video dito para kayo ay guided kung paano ba mag-process para sa pagrehistro sa NCSC. So ito yung tutorial ko na video. So ang title is paano mag-register sa NCSC. So naka step by step po yan at para kasi guided kayo sa inyong pagparehistro doon sa National Commission of Senior Citizens. So, nandoon na lahat ng mga kinakailangan ninyo para kayo ay makapag-register sa inyong mga kamag-anak na senior citizen or yung tatay at nanay nyo na senior citizen. So, search nyo lang po yung pangalan ko, Roel Mendoza Tanyo, dito sa YouTube, or kung nakita mo na itong vlog ko na ito, just click my name and scroll down lang po. So, pagkatapos ninyong makapagrehistro, so ano naman yung susunod na gagawin ninyo para sa next step na gagawin para sa Universal Social Pension na pamaraan sa pag-apply. So, ang susunod yung gagawin ay pumunta sa pinakamalapit na OSCA sa inyong lugar. So, saan ba mostly makikita ang OSCA? So, sa amin, ang OSCA is malapit lang sa munisipyo namin ang OSCA office. So, kayo, kung hindi nyo alam kung saan ang OSCA office, so you can just search it sa Google, OSCA near you or nearby, at ibibigay yan ni Google ang pinakamalapit na OSCA, or magtanong-tanong kayo sa mga senior citizen na nakatapos na magpunta sa OSCA, or mag-inquire kayo sa mga kapitbahay ninyo about sa OSCA na process or profiling, or pagpunta nyo doon para naman ma-double check ang inyong pagkarehistro nang sa gayon hindi kayo malimutan na kayo ay nakapag-register at kayo ay isang beneficiary na sa Universal Social Pension. Ang kasunod naman na gagawin is mag-profiling or magpa-validate. Pagkatapos nating mag-register at mag-double check sa ating registration sa OSCA office na malapit sa atin, dito naman, ito ay sinabi sa akin ng isang president sa senior citizen dito sa aming barangay. Sabi niya, kung ang iyong ama at ina ay isa ng ganap na senior citizen, so ang gagawin nila kapag tapos sila makapag-rehistro at na-validate nila kung meron silang ID sa senior citizen, ang gagawin nila is magpunta sa pinaka malapit na personahe at kanilang gawin is ma-profiling. So sabi niya, may tao kasi na gagawa sa profiling para sa
mga senior citizens. Tapos sabi niya, pupunta lang daw sa taong naka-assign dyan para ma-validate at nang sa gayon, masali sila sa listahan ng senior citizen sa kanilang barangay, which is ano talaga, para malikom or malaman lahat sino pa yung mga senior citizen, dahil hindi naman talaga lahat ay mapupuntahan sa mga survey. Ang gagawin na lang natin is pupunta tayo mismo doon sa office at magpa-profiling at mag-validate sa ating senior citizen na process, lalo na sa pag-validate. Nang sa gayon masali tayo at makakuha tayo ng mga benepisyong kagaya nito. Pagkatapos na makapag-file sa NCSC ng registration, pagkatapos na pumunta sa OSCA para double check sa inyong registration, at kapag tapos na kayong magpa-profiling kung saan barangay kayo nakalagay or kung saan munisipyo ka nakalagay, ang kasunod naman talaga is mag-antay para sa further updates kung kailan ang payout and also kung kailan ang seminars or meeting para naman guided kayo kung ano talaga ang ibig sabihin ng Universal Social Pension. Nang sa gayon, guided kayo kung ano yung dapat ninyong gawin bilang isang senior citizen, na ano yung karapatan ninyo, paano nyo ito kunin yung mga benepisyo ninyo, ano ba ang mga rules and regulations, para meron din kayong idea kung ano yung dapat ninyong gawin sa pagka senior citizen nyo bilang isa ding miyembro sa Universal Social Pension. So aprobado na ang Universal Social Pension, ang dapat natin gagawin is magparehistro na agad-agad, gawin yung mga sinabi ko kanina mga steps para mapag-apply sa Universal Social Pension. Nang sa gayon, kapag panahon na sa payout, so hindi na kayo mabibehind at hindi na kayo magrereklamo. Kasi yung iba, nagrereklamo sila dahil ganito ganyan. Pero dapat ngayon na mayroon na kayong idea so ano yung mga dapat ninyong gawin bilang isang senior citizen, kung gusto nyo makatanggap ng another pa na pension. Dahil dito sa Universal Social Pension, kahit mayaman ka, mahirap, ano man yung status mo sa buhay, ay makakatanggap ka ng ayuda. Oo, dahil alam ko na sobrang hirap ng panahon, kinakailangan ng mga senior citizen ang ganitong mga benepisyo para sa kanila, na lalong-lalo na sa kanilang edad na they experience a lot of sickness or hirap, and even din sila sa inflation, hindi din sila exempted talaga sa inflation. Kaya ito ay inaprubahan na ng ating presidente. Dapat natin gawin is gawin yung nararapat natin gawin at hindi tayo magpatumpik-tumpik pa na hayaan lang natin na ma-waste ang moment na ito na masayang lang. Okay? So, kindly do your task bilang isang mamayang makabayan na dapat gawin ang mga bagay. So, I am just here informing you on what are the things that you must do in order for you to get the benefits of it. So, yan naman po ang ating pinag-usapan ngayon, and I hope nakatulong itong video na ito. Salamat!